May mga nilalang talaga sa mundong ibabaw na hindi mo alam kung paano mo paniniwalaan na nag-iiksi sila sa mundo. Lalo na yung mga nilalang na hindi mo aakalaing babaguhin ang buhay mo. Ako nga pala si Danica Sergimbal. Bata pa lang ako ay alam ko nang may aswang sa paligid dahil lumaki ako sa probinsya ng lolo ko. Naghiwalay kasi noon ang mga magulang ko kaya naman naiwan nila ako kay lolo na siya ang nagpapalaki sa akin. May kaya po sa probinsya si lolo. May mga lupain nito at malaking bahay. Kaya naman hindi na ako namumroblema noon sa pera lang para may maipangkain ako sa araw-araw. Madalas ay halos sobra-sobra ang pera namin sa aming dalawa. Katunayan nga nakakatulong pa si lolo sa mga kapitbahay niyang kapos mula sa perang nakukuha niya sa paupahan niya sa karatig lugar. Halos lahat ng tao sa lugar namin ay humahanga kay lolo. Kalahati kasi ng lupain na meron siya ay pinapagamit niya ng libre sa mga tao kaya naman sikat ang lolo ko sa lugar at syempre bilang apo niya ay kilala din ako sa lugar. Ang tawag nila sa akin ay senyorita o kaya naman ma'am sa tuwing makikita nila ako. Kahit maliit pa lang ako noon. Madalas kasi ako isama ni lolo sa paglalakad niya sa mga lupain niya tuwing umaga at dapit hapon para makapagkwentuhan sa mga magsasaka doon. Isang hapon noon ay nasa usual spot kami ni lolo. Nakikipagkwentuhan siya sa mga ito tungkol sa mga aanihin sa susunod na linggo. Nagkukwentuhan sila noon tungkol sa maayos na aanihin at pati na ang mga panabang naging dahilan ng paglago lalo na ng mga halaman. Naglalaro naman ako ng Tamagotchi ko. Syempre dahil bata pa ay hindi ako interesado sa mga bagay na sinasabi nila. Basta ang alam ko noon ay maglalaro lang ako doon hanggang sa mapagod si lolo at umuwi na kami. Dahil nga anihan noon halos nandun din ang asawa ng mga magsasaka. Nagkwentuhan sila noon kasama ang mga ito hanggang sa may nabanggit ang isa sa kanila ng pagpukaw ng atensyon ko. Ang sabi ng isa sa mga asawa noon na magsasaka ay may nakita daw sa kabiling baryo na aswang. Nag-anyo daw itong pusa noon at nang makapasok sa bahay ay doon nagpalit ng anyo bilang isang nakakakilabot na nilalang. Tinangka daw nitong kainin ng buntis na babae. Ngunit nakita ito ng asawa at pinagtataga siya. Kasama ang palad ay nakatakas ang aswang. Kaya naman takot na takot ang mga tao noon sa baryo. Hindi po halimaw yung pagkakakwento noon ng asawa na magsasaka kasi syempre ay narinig lang din naman niya iyon. Naging simula iyon ng mga bulong-bulungan na nakakatakot daw talaga ang panahon ngayon. Lalo na ang mga aswang. Sinabi nilang mas lalo daw dapat mag-ingat dahil sa sobrang matinik ang mga aswang ngayon at mahirap na patayin. Nagbigay din sila ng mga suggestion kung paano mapapatay ng isang tao ang isang aswang at kung paano namin lalagyan ng proteksyon sa mismong bahay namin noon. Napatingin na ako noon kay lolo na siyang nangunguna sa mga pagbigay ng impormasyon. Hindi ko kasi malaman kung bakit siya nagbibigay noon sa kanila ng impormasyon. Ganoon habang lumalaki ay lagi niyang nakikwento sa akin ng mga aswang at paulit-ulit na itinatatak na isa lang iyong katang isip. Kahit noong pauwi na kami ay wala itong sinabi sa akin tungkol sa mga aswang. Basta ang sabi lang nito ay sundin namin ang suggestion ng mga tao sa lugar na bilang pag-iingat. Hindi naman ako nagtatanong pa dahil bata pa naman at kahit hindi magsabi alam ko nag-aalala siya sa mga pwedeng mangyari. Tulala si lolo nung gabi at hindi na rin siya halos makausap. Mali ang niluto niyang pagkain at halos mabasag ang mga plato dahil tuwing may pagaspas lang ay nagugulat ito. Bilang bata ay iniisip ko na bothered lang si lolo sa mga kwentong aswang. Bilang lagi niyang nakikwento sa akin noon ng mga ito pero ngayon lang ata may nabalitaan kami na merong inatake ng mga aswang. Hindi ko alam kung anong nangyari kay lolo mga panahon na iyon, Sir Gimbal. Basta isang araw na lang ay may pumunta sa bahay namin na matanda. Nagbi-meeting sila noon as in palagi po talaga. Bale sa isang linggo siguro 3 o 4 na beses silang nag-uusap-usap. Bagay na hindi ko naman pinapansin noong una ngunit nung katagalan na nakakaintriga po kasi. Katulad na lang nung galing ako sa school at kakauwi ko lang. Naabutan ko sila sa terrace na nag-uusap-usap. Hindi naman po talaga ako yung batang usisera pero
Kasi bago makapasok sa bahay dadaanan ko muna sila. Otomatiko naman silang humihinto sa pag-uusap noong dumaan ako, ngunit dahil nga curious ako ng mga oras na yun ay pagkasara ng pinto ay tumigil ako at inilapat ang tenga ko sa pinto. Nagsimula na sila muling mag-usap. Yun nga lang dahil sa gawa sa makapal na nara ang pinto ay wala akong halos marinig bukod sa aswang at pakikipaglaban. Halos mangunot naman ang noo ko noon. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang pinag-uusapan ng grupo ni Lolo, pero alam kong tungkol iyon sa mga aswang. Nagsimula na po akong mabahala noon, Sir Gimbal. Naisip ko na kung isang katang-isip lang ang mga aswang gaya lang ng laging sinasabi ni Lolo ay bakit tila ay masyado siyang affected sa mga kumakalat na kwentong may napatay ang aswang. Kalat naman kasi ang kwentong aswang noon sa baryo. May napatay daw itong mag-anak. Sinubukan kong tanungin si Lolo nung makaalis na mga kasamahan niya, pero ang tanging sagot lang niya sa akin noon ay wala daw akong dapat ipag-alala dahil hindi raw ako makakuha ng aswang. Noong tinanong kasi akong nagsisinungaling ba siya sa akin at kung totoo ba ang mga aswang ay hindi na niya ako sinagot. Lumipas na rin ang mga araw na hindi ko nakita ang mga kamiting ni Lolo. Mukhang nagbago sila ng venue dahil si Lolo ang halos ang umaalis ng bahay at gabi na umuuwi. Ganoon pa rin naman siya. Itinatanggi ang mga tanong ko at sasabihin na wala akong dapat ipag-alala. Hanggang sa dumating ang graduation ko sa elementary, kasabay noon ay nasira ni Lolo ang isang deal niya sa business niya sa Maynila. Dahil nga doble ang selebrasyon noon ay nagpasya si Lolo na maghanda. Hindi naman po yung bongga na iniisip nyong handa, tama lang po para makakain kami at yung mga kabaryo namin. Dahil nga sa nabalitaan ng mga kabaryo namin na maghahanda si Lolo ay maraming nagpresenta na magluto. Yung mga lalaki ay nagpresenta magkatay ng mga hayop. 2 lechon ang gagawin nila noon, kaya gabi pa lang nasa bahay na sila. Maraming tumulong ng libre kay Lolo na mga babae para magluto. Yung mga anak naman ng mga ito ay nasa loob ng bahay at katabi ko matulog. Nagkaroon din kami ng parang overnight noon na may mga snacks at nanonood kami ng TV. Naalala ko pang nag-usap kami noon tungkol sa mga multo at aswangan. Ang sabi ng isang bata ay para malaman mo raw kung aswang ang isang tao ay tumingin ka sa mata nito. Kapag nakabaliktad daw ang reflection mo sa mata nito ay ibig sabihin ay aswang iyon. Tinawanan ko naman iyon at sinabing walang ganoon. Natulog rin kami noong umakyat na si Lolo nang makitang gising pa kami at nagalit. Kinabukasan noon ay maaga pa ay naghahanda na kami. Tumulong na rin kami sa pag-aayos ng mga lamesa at bangko. Yung mga matatanda naman ang nag-ayos ng pagkain at mga lalaki ang nag-ayos ng mga tent at yung 2 lechon. Tanghalian noon nang magsidatingan yung mga bisita. Mga kilala lang din namin at mga nagsasaka sa lupa ni Lolo. Yun nga lang, ang iba sa kanila ay may kasama na nakikain din, kaya hindi ko na sila kilala pa. Siyempre, abala si Lolo sa pag-aasikaso ng bisita, lalo na nung dumating yung grupo niya na lagi niyang kamiting. Sa likod bahay pa sila pumesto noon para secure at walang makakakita o makakarinig sa pag-uusapan nila. Pinagsawalang bahala ko rin yun dahil nga may mga bata din akong nakalaro. Sa labas yung water dispenser na may juice noon, kaya kinakailangan ko pang lumabas ng bahay. May isang matandang babae doon sa may water dispenser. Kumukuha ito ng inumin, kaya naman tumayo muna ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong pinagpawisan dahil nga sa magkatabi kami. Para bang kinabahan ako na ewan, Sir Gimbal. Hanggang sa lumingon sa akin yung matanda at tumango bago at tumalikod at naglakad papaalis, Sir Gimbal. Halos segundo lang iyon, ngunit napansin ko agad ang mata nito. Nakabaliktad ang refleksyon ko sa mata niya. Nanginginig na binatawan ko yung baso at tumakbo papunta noon kay Lolo. Iyak ako ng iyak noon habang papalapit kay Lolo na nagulat pa nang makita ako. Tinanong niya kung ano ba raw nangyari at mangiyak-ngiyak kung sinasabing nakita ako ng aswang. Kumunot naman ang noo ni Lolo, kaya sinabi ko sa kanya na napatingin ako sa mata nito at nakabaliktad ang refleksyon ko. Nakita ko ang gulat kay Lolo noon, pero hindi naman ako nito pinapansin at sinabing huminahon lang ako at wala daw aswang sa pagdiriwang.
Pinakalma nila ako hanggang sa matapos na ang handaan at magsiuwi na ang ibang bisita. Siyempre bata takot ako sa nakikita ko noon. Kahit pinilit ako ni Lolo na kumalma ay hindi ko pa rin mapilit ang sarili ko. Nanaginip pa ako dahil doon kinagabihan at halos mahimatay ako ng kinabukasan may matanggap si Lolo na balita. May namatay na buntis sa baryo namin. Sabi ng mga tao wakwak daw ang tiyan nito at wala nang laman loob. Nagwawala ang asawa nito at halos hindi maawat sa pagiyak. Nagkagulo sa baryo dahil sa nangyari. Marami ang nagsasabing kagagawa niyo ng aswang na siyang nakita ko sa bahay kahapon. Doon na ako tinanong ng mga tao kung sino ba raw ang nakita ko at baka makatulong ito sa investigasyon. Dinescribe ko naman ang itsura ng babae ngunit dahil nga halos may iilan na hindi naman invited at pumunta ay hindi na rin matukoy ng mga tao kung sino iyon. Isa pa ay may mga bisita din si Lolo na galing sa ibang baryo kagaya na lang ng mga kasama niyang mag-meeting. Inilibing ang babae at naging sobrang conscious ang lahat sa paligid. Halos lahat ng mga bata ay ayaw nang lumabas sa takot sa aswang. May ilan din nag-request na magronda ang mga tanod ngunit hindi iyon sapat para makampante ang mga tao. Ako ang tinatanong ng mga tao tungkol sa aswang kaya naman halos hindi na ako makatulog sa gabi at umiiyak ako noon dahil pakiramdam ko ay ako ang susunod na target ng aswang. Hanggang sa nagdesisyon na si Lolo na ipadala ako sa Maynila sa tita kong byuda. Ayoko pa sanang pumayag noon pero buo na ang desisyon ni Lolo. Hindi ito tumanggap ng sabi-sabing hindi at basta lang nag-impake ng mga gamit ko. Napilitan ako noon na sumunod dahil sa takot kong magalit si Lolo. Nagpunta ako ng Maynila at doon na nagtapos ng high school. Hindi na rin ako bumalik sa probinsya dahil kahit pa gusto ko ay ayaw naman ni Lolo. Kumuha na rin siya ng makakasama doon para daw hindi na ako mag-alala. Maayos naman ang naging buhay ko sa puder ng tita ko at noong gumraduate ako ng high school ay dumalaw pa si Lolo. Wala na itong nabanggit tungkol sa mga aswang-aswang. And as a city girl na rin ay kinalimutan ko na ang aswang experience ko basta ang alam ko lang ay nag-iiksi sila. Kumuha ako noon ng kursong engineering. Sa isang sikat na universidad pagka-graduate ko ay agad akong nakakuha ng magandang trabaho at pagkalipas ng 2 taon ay ako na ang humawak ng business na tracking ni Lolo. May sariling bahay na po ako at sariling kotse. Of course, hindi lahat ay dahil sa nag-work ako. Majority dahil may pera ang pamilya ko. 27 years old na ako nang makatanggap ako ng masamang balita. Patay na raw ang lolo at bilang natitirang pamilya ay kailangan naming umuwi ni tita. Iyak ako noon ng iyak habang nasa sasakyan. Sa sobrang iyak ko nga para na akong hihimatayin. Malakas pa kasi si Lolo sa edad na 18 noong huli ko siyang nakita. Nagplano pa nga kami noon na magkikita kami sa Christmas para mag-celebrate together na siyang pinaghahandaan ko pa kaya malaking dagok sa akin noong sabihin ng isa sa nag-aalaga kay Lolo na wala na raw ito. Nagpaalam daw ang lolo ko sa kanila na matutulog lang pero ng hapon at hindi na ito nagising ay kinabahan na raw sila. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon, Sir Gimbal. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Hindi ako mapatahan noon ni tita at kahit nakarating na kami sa bahay ni Lolo ay ganoon pa rin ang sitwasyon ko. Hindi ako nagkakakain at natutulog noong ilang araw na lamay ni Lolo. May mga dumalaw noon na nakakakilala sa akin pero hindi ko sila halos makausap dahil puro iyak lang ang ginagawa ko. Hindi ko rin iniwan noon si Lolo kahit pa may iba naman ang nagbabantay sa kanya. Pinatabi lang ako noon ni tita nang may dumating na mga matatanda. Natatandaan kong sila yung laging kamiting ni Lolo noon. Nakiramay ang mga ito at nakikiiyak pa nga. Yun nga lang ay habang tumatagal nawiwirduhan ako sa kanila. Madalas ko kasi silang mahuling nakatingin sa akin. Mag-uusap-usap ang mga ito bago titingin sa akin at babalik ulit sa pag-uusap. Hindi ko sila gustong pansinin pero halata naman na parang may gusto silang sabihin. Yun nga lang ay tila walang lakas ng loob ang mga ito dahil sa nakikitang sitwasyon ko. Mugto ang mga mata ko at umiiyak.
Lumipas ang araw hanggang sa ilibing na si Lolo. Marami ang nakiramay noon kaya naman naging abala kami ni tita. Medyo naging maayos na ang pakiramdam ko ng mga araw na iyon. Kumbaga, ito yung oras na nakakakain na ako at may maayos na natulog. Nakaupo ako noon sa may terrace kasama ang iilan na makikiramay. Nakaupo lang ako doon nang mapatingin ako sa may kalsada. May matanda doon na nakatayo at nakatingin sa akin. Nakaitim itong bestida at diretso ang tingin sa akin. Noong una ay akala ko ay makikipaglibing ito tulad ng iba. Ngunit nang matitigan ito ay naalala kong siya yung matandang nakita ko sa may water dispenser noon. Yung matandang aswang. Napatayo ako dahilan para umatras ito at tumalikod na. Mabilis itong naglakad papalayo habang ako naman ay maglalakad sana para sundan nito nang may humawak sa braso ko. Isa iyon sa mga kamiting ni Lolo dati. Tinitigan ako nito at umiiling-iling. Para bang sinasabi nito na hindi ko dapat sundan ang babae at huwag akong magtatangka. Napakunot naman ang noo ko noon at magsasalta na sana nang dumating yung purinarya. Naghanda na kami noon at pumunta na ng sementeryo. Naging maayos naman po ang libing ni Lolo noon, Sir Gimbal. Nasa kaligitnaan ako ng pakikipag-usap kay tita noon nang may lumapit sa aking mga kasama ni Lolo dati, yung mga kamiting niya. May inabot siyang maliit na box bago nagpaalam. Tinignan ko naman iyon bago binulsa. Sa Maynila na dumiretso si tita habang ako ay umuwi sa bahay ni Lolo noon. May mga kailangan pa kasi akong isaayos na papel dahil sa akin iniwan ni Lolo ang lahat. Meron din naman kay tita pero yung ibang business lang na si tita na nag-handle. Sinalubong ako noon ng mga taong nakiramay pati na rin ng mga kababata ko na matagal kong hindi nakita. Kinamusta ako ng mga ito at tinanong kung ayos lang ba ako. Nagkwentuhan kami ng ilang oras bago sila umuwi. Muli kong naramdaman ang lungkot ng mapag-isa ako. Matapos ayusin ang mga kailangan ay nagsimula na akong maglinis ng bahay. Nasa kalagitnaan ako ng pagsasara ng bintana noon ng matanawang isang matandang lalaki sa hindi kalayuan. Nakatingin ito sa akin ng maitim nang tignan ko naman ito pabalik ay agad itong umiwas ng tingin at naglakad na papalayo. Kumunot naman ang noo ko noon at muli itong pinakatitigan. Nagtataka ako kung bakit sa tapat pa talaga ng bahay ni Lolo ito huminto. Inisip ko noon kung pamilyar ba o hindi sa akin ang matanda. Matapos mag-ayos ng bahay ay nagpasya akong maliligo na ako para magpahinga. Maghuhubad na sana ako ng pantalon nang bigla kong makapa yung box na binigay sa akin ng mga kaibigan ni Lolo. Binuksan ko iyon at nakita ang isang binhi at nakatuping sulat. Mabilis kong binuksan iyon at binasa. Kainin mo ang binhing ito upang makakuha ka ng lakas at makalaban sa mga aswang. Yan ang mga nakasulat sa puting papel. Napakunot ang noo ko. Gusto ko sanang matawa sa nangyayari. Para kasing isa lang iyong buto ng kung anong prutas tapos napagtripan na ilagay sa box para sa akin. Natatawa kong ibinalik ito sa box nito bago tumayo at pumunta sa banyo. Binuksan ko ang pintuan at halos mapatalon ako nang makitang may isang lalaki doon na mapupula ang mga mata. Nakatingin ito sa akin at nakangisi. Mahaba ang galamay nito at nakasahid sa lupa. Napaatras ako at napalunok. Humakbang paharap yung lalaki. Napaatras ako ng napaatras hanggang sa mapaupo ako sa kama ko. Nahagip ng paningin ko yung box na may binhi. Mabilis kong ibinulsa ito at tumakbo papalabas ng kwarto. Pababa na sana ako ng second floor nang makita sa ibaba ay may babaeng nakangisi. Mapupula rin ang mga mata nito. Napaatras ako at napaupo sa may sahig. Nanginginig ang tuhod ko sa pangyayari. Sinubukan kong kurutin ang sarili sa pag-aakalang baka dahil lang sa nananaginip ako ngunit napagtanto kong gising ako nang masaktan ako sa kurot ko. Naramdaman ko pa ang pagangat ko sa lupa. Bigla na lang akong lumipad sa ere hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Bumagsak ako sa sahig at napaubo ako sa sakit.
Tinignan ko kung sino ang may gawa noon at napangangako nang makita ang isang kalahating katawan na may pakpak. Palipad-lipat ito sa loob ng bahay. Nanlalaki ang mga matang tinignan ko ito at hindi makapaniwala sa nakikita. Alam ko noon na may mga aswang dahil sa kwento ni Lolo, pero ngayon pa lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ang aswang sa tunay nitong anyo. Hindi ako agad nakatayo. Pakiramdam ko ay may nabali sa mga bato ko noong hinagis ako ng aswang. Muli itong pumagaspas hanggang sa bigla na lang ako nitong sinugod at muling inangat. Napasigaw ako sa takot, Sir Gimbal. Nagpaikot-ikot kami sa buong bahay. Sobrang bilis ng pagkakalipad nito na tila ba hindi ko na nararamdaman pa ang katawan ko. Para akong papel na iniikot-ikot sa buong bahay hanggang sa muli ako nitong bitawan at muling lumagapak ang katawan ko sa sahig, ngunit this time ay ramdam ko na ang pagtunog ng mga buto ko. Para iyong nabali sa walo. Nahihilo kong tinignan ng aswang. Palipad-lipad lang ito sa loob ng bahay at hindi lumalabas. Pakiramdam ko ay inaantay ako nitong mamatay para maisagawa na ang plano niya. Ang kainin ang lamang loob ko. Nagpumulit akong gumalaw. Naparay pa ako noong subukan kong umusog. Doon din nalaglag sa bulsa ko yung box na isinilid ko roon kanina. Naalala ko ang sulat. Kailangan kong lunukin ang binhi para makalaban sa aswang. Agad kong kinapa ang box, ngunit nang mahawakan ko yun ay may sumipa dito. Nanlalabo ang mga matang tinignan ko yun. Ito yung lalaki kanina na sa banyo. Nakangisi siya, para bang natutuwa siya na nakikitang nahihirapan ako. Pinilit kong ipunin ang lahat ng lakas na meron ako at sipain ito sa muka. Tumalsik ang lalaki papalayo, kaya naman kinuha ko ang pagkakataon na iyon para gumapang papunta sa box at kunin ito. Nagtagumpay naman ako sa pagkuha noon, ngunit bago ko pa ito mabuksan ay may humila na sa mga paa ko at muli akong inilipad sa ere. Humabol na naman sa amin ang lalaki at sinusubukan kunin ang box sa akin. Mahigpit ang pagkakahawa ko doon at kahit pa ilang beses na akong inuntog ng dalawa sa pader, binitawan din ako ng mga ito at dire-diretso ako sa labas ng bahay. Nasa ere pa lang ako ay nakikita ko na ang pasugod na aswang. Mabilis kong binuksan ang box noon at bago pa lumapat ang katawan ko sa lupa ay nilunok ko na ang binhi na nasa loob nito. Parang may kung anong dumaloy sa katawan ko dahil sa ininom ko ang binhi. Bigla na lang nawala lahat ng sakit ng katawan ko at pakiramdam ko ay may kakaibang lakas ako noon. Noong lumapit na sa akin ang aswang ay agad kong hinawakan sa braso at inikot-ikot. Hinagis ko ito papaloob ng bahay, kaya naman gumulong-gulong ito. Naglalakad pa lang ako papalapit sa kanya, pero bago pa makapasok ay lumabas na yung lalaking kasama nito. Sinugod ako nito at hinawakan sa may leeg. Hinawakan ko rin ang braso nito at nagpambuno kaming dalawa. Halos baliin ko na ang braso nito para lang bitawan niya ako at makawala sa kanya. Nang makawala ako ay agad kong inaperkat ito na siyang nagpatalsik sa kanya papalayo. Bago pa siya makabawi ay agad ko na rin siyang sinuntok sa tiyan. Dahilan para mapalhod siya. Sumugid din yung aswang na babae at hinawakan ako nito sa suot kong damit at akmang ililipad ulit ako nito, ngunit hindi ko na hinayaan pa na mangyari iyon. Agad kong hinila ang braso nito bago siya pabalagbag na ibagsak sa lupa. Sa totoo lang po, Sir Gimbal, ay hindi ko po talaga alam kung paano ko nagawa iyon, pero isa lang ang alam ko dahil iyon sa binhi na nilunok ko kanina. Mabilis kong sinipa-sipa ang aswang hanggang sa hindi na ito makabangon pa. Nang masiguro kong hindi na ito lalaban ay agad akong tumakbo papalabas ng bahay ni Lolo. Sumakay ako ng kotse at pinaandar iyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagmamaneho. Hindi ko malaman ang gagawin dahil sa nanginginig na mga kamay ko. Hindi ako makapaniwala sa mga nasaksihan at kung paano ko napatay ang dalawang aswang sa loob ng bahay ni Lolo. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng Maynila, Sir Gimbal. Namalayan ko na lang ang sariling kinakatok si auntie sa bahay nito.
Noong una ay nagtaka pa siya na maaga daw akong umuwi. Sinabi ko rito na may importante akong sasabihin kaya naman pinapasok ako nito sa loob ng bahay niya. Pinainom ako nito ng tubig bago kami umupo at kinausap ko siya. Sinabi ko ang tungkol sa binhi at pati na rin ang tungkol sa dalawang aswang na sumalakay sa bahay ni Lolo. Napabuntong hininga si tita at tinignan ako. May kung ano siyang inisip noon bago tumayo mula sa sopa at naglakad-lakad pa balik-balik. Nakatingin naman ako sa kanya noon ng may pagkunot ang mga noo ko dahil hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya nagkakaganon. Hanggang sa bigla na lang itong bumuntong hininga bago umupo sa tabi ko. Sinabi rin ito sa akin na sana ay hindi raw ako magalit sa mga sasabihin niya. Naguluhan naman ako sa mga tinura niya pero dahil sa gusto kong malaman ay tumango na lang ako. Ang sabi ko pa ay magiging maayos akong tagapakinig sa mga sasabihin niya. May mga ilang segundo akong tinitignan noon ni tita bago nagsimula siyang magkwento. Ayon sa kanya ay ang mga ninuno namin ay may mga lahi talagang nakikipaglaban sa mga aswang. Na mana-mana iyon na hanggang sa henerasyon ni Lolo. Sinabi niya na membro ng isang magaling na manghuhuli ng aswang si Lolo. Namana raw nito ang posisyon noong mamatay ang tatay nito. Noong una ay ayaw daw talaga ni Lolo na lumaban sa mga aswang. Ngunit dahil sa kapalit nitong angking lakas at ganoon na rin ang yaman ay pumayag si Lolo maging parte ng grupo. May nakukuha daw kasing pera ang mga miyembro ng grupo. Bilang dahil sa sila ang nagliligtas sa bayan ay parang sahod ito ng mga nakakataas sa kanila. Napaisip ako doon. Kaya ba sobrang yaman ni Lolo dahil sa isa siyang mamamatay ng aswang? At kaya ba ako na ang susunod na mamamatay ng aswang ngayong patay na siya? Ikinuwento sa akin ni tita na naging isa raw si Lolo sa matinik na tagahuli ng aswang ngunit naging layo ito noong nakilala si Lola. Ganoon pa rin naman ang buhay nito. Nakikihalubilo pa rin ito sa mga kasama ngunit naging mas prioridad nito ang Lola hanggang sa naging mag-asawa na sila at magkaanak. Si mama nga iyon at si tita. Ang sabi ni tita ay iilang beses lang niya nakita ang grupo simula ng bata siya tulad ng alam ko noong medyo bata pa ako ay inakala din niyang tungkol iyon sa business. Iyon din ang akala noon ni Lola kaya naman kampante lang sila sa mga gagawin ni Lolo sa buhay. Hanggang sa isang araw ay sila mismo ang makaranas ng kung paano maging isang mamamatay ng aswang si Lolo. Ang sabi ni tita ay nasa perya sila noon dahil kaarawan ng mama. Sumakay lang sila ng iilang rides at kumain. Noong pauwi na raw sila ay naisipan nilang magpabili ng ice cream kay Lolo na siya namang pumayag na bilhan sila. Ang sabi sa akin ni tita ay nauuna raw noon si Lolo at si Lola dahil may kausap na kaibigan ng mga ito nang mabangga si mama noon ng isang ale. Normal naman daw ang ale pero nagalit ito nang matapunan ni mama ng ice cream ang damit niya. Nakailang sorry pa raw sila noon pero galit na galit ang babae. Hindi nila alam kung bakit ganoon na lamang ang galit nito dahil sa simpleng pagkakamali lang ng isang bata. Nag-offer pa nga raw si Lola na bayaran ng damit ng babae o kahit labahan niya pero hindi daw sila nito pinansin. Nagdesisyon na lang daw silang dumiretso pa uwi dahil ayaw din naman ito tanggapin ang binabayad nila. Nasa kalagitnaan na raw sila ng paglalakad noon nang biglang humarang yung babae kanina. Nagulat pa raw sila noon nang makita ito dahil alam nilang nasa pere pa ito nang umalis sila. Si Lolo ay parang nasense na raw na may kakaiba sa babae kaya naman agad nitong sinabi kay Lola noon na huwag alisin ang pagkakahawak sa kanila. Hindi nga nagtagal ay nagbagong anyo ang babae. Naging isang itong malaking itim na tao. Pula rin ang mga mata nito na nakatingin sa kanila habang nakangisi. Natakot daw noon sila tita at nagsimulang umiyak pero si Lolo ay
inassure daw sila na walang mangyayari dahil poprotektahan niya sila. Wala daw silang mababakas na takot noon kay Lolo. Sumugod daw ang babae ngunit sinalag daw iyon ni Lolo. Habang nagpapambuno daw ang dalawa ay rinig nila ang sigaw ni Lola. Halos hindi daw sila magkamayaw sa pagsigaw dahil sa aswang. Lalo na noong naihagis daw ng aswang si Lolo at tumilapon ito ng ilang metro ang layo sa kanila. Napatingin daw sa kanila ang aswang at lumapit para sana kunin na sila pero mabilis pa rin daw nakalapit si Lolo dito at sinakal ito. Matapos noon ay agad nitong sinaksak ng isang matulis na bagay ang aswang at paulit-ulit tong sinasaksak hanggang sa hindi na ito makapalag pa. Napaiyak pa noon si Lola nang makita ang nangyari. Sila tita naman ay pinilit na ipapikit ni Lola kaya raw wala raw sila halos nakita. Maliit lang daw kasi ang butas na nasilip ni tita noon. Niyakap ni Lolo ang pamilya niya pagkatapos noon. Nag-iiyak daw silang lahat habang pauwi noong gabi. Doon na rin daw ipinagtapat ni Lolo ang tunay niyang trabaho kay Lola. Noong una ay hindi makapaniwala si Lola na may ganoon. Pero nang pumunta ang mga kasama ni Lolo sa bahay kinabukasan ay doon na sila nalinawan. Isang manunubos ng aswang si Lolo. Iyon ang dahilan kung paano sila nakaligtas. Ipinaliwanag din daw sa kanila ni Lolo ang kaso ng pagpapamana ng posisyon. Dahil nga sa pamilya manggagaling ang bertud ay madalas nilang pinipili ang mga lalaki. Ngunit sa kaso noon nila Lolo ay puro babae ang anak niya. Tinanong iyon ni Lola kung paano raw iyon. Ang sabi ng Lolo ay sa unang anak daw nila ibibigay ang which is kay tita sana. Ngunit hindi raw pumayag si tita noon. Siya kasi yung medyo may isip na kaya naman may isip na siyang nagsabi na ayaw niyang maging manunubos ng aswang. Tinanggap daw ni Lolo ang desisyon ni tita. Sinabi nitong hindi niya pipilitin ang anak na sumali sa mga organisasyon kung ganoong ayaw naman nito. Umalis na raw sa samahan si Lolo noon at nag-focus na lang sa pamilya nila ni Lola. Hanggang sa maging ganap na rin na dalaga si tita at mag-work na sa Maynila. Namatay naman ng maaga ang lola kaya naman naiwan ang mama ko sa pangangalaga ni Lolo noon. Hanggang sa nagkaasawa ang mama ko at iwan ako nito kay Lolo. Tita, kung umalis na siya bakit parte pa rin siya ng organisasyon at bakit ako ang binulabog ng mga aswang ngayon? Naguguluhan kong tanong. Ipinaliwanag sa akin ni tita na kaya bumalik si Lolo ay dahil sa akin. Noong bata pa raw ako ay naging usap-usapan ng pagkakaroon ng aswang sa baryo. Noong oras na narinig iyon ni Lolo ay naisip niyang matanda na siya para maprotektahan ako kaya kailangan niya ng tulong. Doon na siya nakipag-usap sa mga dating kagrupo at bumalik iyon. Iyon siguro yung nakikita kong parang nagmi-meeting noong bata pa ako. Sinabi rin ni tita na kinausap siya noon ni Lolo na kung gusto ba daw niyang tanggapin ang posisyon ngunit humindi talaga si tita sa pangalawang pagkakataon. Kaya hindi na siya pinilit nito. Hanggang sa dumating na ang oras na nakakita ako ng aswang sa graduation party ko. Na siyang naging dahilan bakit ako napunta sa Maynila. Ang sabi pa ni tita ay sinuyod ng grupo ni Lolo ang buong baryo para maghanap ng aswang nung umalis na ako. May ilan silang nahuli ngunit wala ni isa sa mga yon ang matandang nakita ko. Ayon kay tita ay sa tingin niya ay buhay pa ang matandang aswang. Tumango naman ako noon at sinabing nakita ko ito sa libing ni Lolo. Napabuntong hininga naman si tita. Sinabi niya na baka dahil iyon sa mga napatay ni Lolo noon. May mga aswang daw na paghihiganti ang pakay at hindi pagpatay. Sinabi niyang dahil sa marami ang napatay ni Lolo ay maaring hinahunting din siya ng mga kasamahang mga aswang na napatay niya. Tita, sabi mo inayawan mo ang posisyon. Kaya ba ako ang piniling kapalit? Tanong ko kay tita. Umiling naman ito bago nagsalita. Hindi, ganito kasi yan. Nakiusap lang si Lolo na ibigay sa iyo ang bertud para maprotektahan mong yung sarili. Hindi namin alam pero
kahit umalis na ako noon sa probinsya ay may mga sumusunod pa rin sa iyo. Pasalamat na nga lang tayo sa mga grupo ni Lolo at naging tahimik ang buhay mo sa Maynila. Hinawakan ni tita ang kamay ko. Ang bertud ay proteksyon mo lang. Nasa iyo kung aanib ka sa samahan. Matagal nang alam ng grupo na hindi na masusundan pa ang posisyon ni Lolo maliban na lang kung ikaw mismo ang magdidesisyon. Tinignan ako ni tita na para bang alam ko na ang kailangan kong gawin. Sa totoo lang po Sir Gimbal ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Pakaramdam ko noon ay nasa isang pelikula ako at bida akong pasan-pasan ng mundo na isang mali lang ay agad na malalagay sa alanganin ng lahat. Matapos mag-usap at magpaliwanag ay pinatulog na ako ni tita para daw may lakas akong harapin ang anumang magiging desisyon ko. Hindi na ako nito pinauwi dahil delikado raw na baka nasundan ako ng mga kasama nito. Ang bahay kasi ni tita ay modern type. May mga proteksyon iyon sa aswang. Kaya kahit papaano ay mas safe na matulog sa bahay niya. Nakatulog din naman ako noon sa pagod. Noong magising ako kinabukasan ay nakatanggap ako ng text sa isang unknown number. Location iyon ng meeting ng grupo ni Lolo. Bagay na ipinagtaka ko dahil alam kong wala naman ako kahit isa sa kanila ang pinagbigyan ng number ko. Kahit si tita ay natanong ko ngunit sinabi nitong wala siyang alam sa mga nangyayari at hindi rin daw niya kahit kailan binigay ang number ko. Dahil na rin siguro kuryosidad ay pumunta ako sa sinasabing location, Sir Gimbal. Mayaman po kami, Sir Gimbal. Ilang ulit ko na rin pong nabanggit sa inyo na may kaya si Lolo pero iba po yung lugar na pinuntahan ko. Parang palasyo ito sa laki at marami ang figurang gawa sa ginto. May mga tao din po na nag-welcome sa akin sa isang parang dining area na iba't iba ang kusin galing sa iba't ibang bansa ang sineserve. Pakiramdam ko talaga ay para talaga akong nananaginip dahil sa mga nangyayari. Parang ni isa sa panaginip ay hindi mo iisipin na mangyayari ang lahat. Nakita ko rin doon ang mga laging kausap ni Lolo nung buhay pa ito. Kinausap at winelcome ako ng mga ito at sinabing nabalitaan nila nangyari. Nagpadala din daw sila ng tulong ngunit wala na ako nang dumating ang mga ito. Ipinaliwanag din nila na ang bertud na nasa katawan ko ay isang buto na may orasyon. Magbibigay daw ito ng kalakasan sa nagmamay-ari nito. Kaya daw di hamak na mas malakas sa mga lumalaban sa aswang kaysa sa normal na tao dahil ginawa ang bertud na iyon para mas lumakas ang puwersa ng tao laban sa aswang. Sinabi din nila na nasa akin daw ang desisyon kung sasapi sa samahan dahil ayaw daw nilang pilitin ako sa bagay na ayaw kong gawin. Isa daw karangalan na maging parte ng grupo si Lolo kaya naman nire-respeto nila ang hiling nito na huwag akong puwersahin na sumali sa samahan at hintayin ang desisyon ko. Mananatili pa rin daw silang nakasuporta sa akin. Ipinaliwanag din nila ang naging pagsugod sa bahay ni Lolo. Sinabi nila sa akin na dahil nga ilang henerasyon na ang pinagpasapasahan ng bertud ay may ilan na aswang na alam na ang pattern ng grupo na ipinapasa iyon sa mga anak o apo. Kaya naman para mapigilan ang pagdami ng mga kaaway nila ay madalas nila itong patayin bago pa nila makain o mainom ang bertud. Kaya raw nangyari ang pagsugod na yun ay dahil gusto ng mga aswang na magkaroon ng upper hand muli sa mga tao hanggang sa maubos ang mga ito at muli sila makapaghasik ng lagim. Sinabihan din nila ako noon na mag-ingat dahil may mga aswang na tinatarget talaga ang mga bagong taong may bertud na hindi pa sanay sa pakikipaglaban. Umuwi na rin ako ng mga oras na yon at pagkatapos namin mag-usap. Lumipas ang mga araw at naging abala ako, Sir Gimbal. Sa umaga ay nag-handle ako ng mga business. Sa gabi ay tumutulong ako sa grupo. Opo, Sir Gimbal. Nagdesisyon po akong umanib sa grupo ni Lolo sa konsiderasyon na hindi talaga ako tinitigilan ng mga aswang kahit umaga. Nagpapakita sila at hindi natatakot kahit pa malaman ko ang tunay nilang pagkatao. Minsan ay sila mismo ang lumalapit at pinapahalatang hindi sila natatakot sa akin. Isang beses pa noon, Sir Gimbal, habang nasa grocery store ako at namimili ng supplies.
Tumabi sa akin ang isang babae na hinayaan ko naman. Kasi sa pag-aakala ko noon ay katulad ko ay simpleng mamimili lang ito. Ngunit noong magtagal na ay napansin kong nakatayo lamang ito. Noong tignan ko ito ay doon ko nakita ang mapupula nitong mga mata na nanlilisik na nakatingin sa akin. Sa sobrang gulat ko noon ay napaatras ako at natapon yung dala ng cart ko. Nasagi ko kasi ito kaya naman nadaganan ako. Mabuti na lang at tinulungan ako ng mga staff at inaayos nila ang mga nahulog kong items. Nang tignan ko na ang babae ay wala na ito. Isa pa pong nakakatakot na pangyayari noon ay noong nagbantay ako ng deliveries ng isang business ni Lolo. May mga dumating na deliveries at lumapit sa akin ng isang lalaki dala ang papel na listahan ng mga dineliver niya. Nung maiangat ko ang tingin sa pagkakatingin sa lalaki ay napansin kong nakabaliktad ang refleksyon ko sa mata ng lalaki. Napahinto ako noon at napalunok. Nung mapansin niyo ng lalaki ay napangisi ito na para bang natuwa siya sa nangyayari. Tumalikod din naman siya at umalis na. Pinaalam lang talaga niya na isa siyang aswang. Ngunit ang nakakagambala dito sa Gimbal ay hindi lang ako ang ginugulo nila. Dahil pati si tita na tahimik ang buhay at nananahimik naman nagsimula ng sundan ng mga aswang. Mabuti na lang at may mga dala din na proteksyon si tita. Pagkabata kasi marami nang tinuturo sa kanya si Lolo na maaring mga pangontra sa aswang. At dahil doon ay natuto siya at alam niya rin ang gagawin kung sakaling may aswang na haharap sa kanya. Ngunit ang pinaka-dahilan talaga ng pagsali ko ay ang nangyari ng isang gabi na halos makapagpagimbal sa akin at pati na rin sa taong naroroon. Dahil nga gabi na ng mga oras na yun ay pauwi na ako galing trabaho. Coding ang sasakyan ko noon at kasamaang palad ay hindi ako nasundo ng driver ko kaya naman kumuha ako ng taxi noon. Nakasakay na ako ng taxi at nagtitipa sa phone ko nang mapansin ko ang ibang dinaraanan nitong ruta. Bigla akong kinabahan noon. Akala ko ay may gustong mang hold up sa akin o gumawa ng masama. Agad kong pinagana ang utak ko at sinipa yung upuan ng driver. Napaungol naman ito at na parang nasasaktan. Mula sa likod ay sinakal ko ang driver at pagsasabihin na sana ito na mapatingin ako sa rear view mirror at kitang-kita ko ang pulang-pula nitong mga mata na nakangisi at nakikipagtitigan sa akin. Agad ko naman itong sinuntok sa muka at ako na ang nagparada ng sasakyan sa gilid. Matapos noon ay lumabas ako ng sasakyan para sana tumakbo pero nagulat ako ng isang lalaki ang humawak sa balikat ko. Doon ko lang napagtanto na ang aswang kanina na nasa kotse ay hindi nag-iisa. May mga kasama ito na siyang nag-aabang lang ng tiyempo para umatake. Nagsimula akong kabahan. Hindi ako naka-experience na makipaglaban sa ganitong kadaming aswang kaya naman hindi ko alam ang gagawin pero wala nang oras para tumawag ng tulong. Sumugod ang isang aswang sa akin na siyang sinipa ako sa dibdib. Garoon din ang kasama nitong nakahawak sa balikat ko. Pinilipit ko ang kamay nito bago itinulak papalayo. Binunot ko ang Swiss type na lagi kong dala bago lumapit sa lalaki at pinagsasaksak iyon. Sinabuyan ko rin ito ng asin sa mukha niya bago ko ito iwan. Lumapit naman sa akin ang isa sa mga babaeng aswang. Akmang kakagatin ako nito nang itinara ko yung Swiss knife sa leg niya. Napaluhod ito at agad nawala ng malay. Yung lalaking kanina ay binalian ko ng braso ay agad kong hinarap at pinakain ng asin. Napatras naman ito kaagad at nagsimulang magsuka. Nanginginig itong nakatingin sa akin. Isang manananggal ang hinila ako sa kwelyo ng suot kong damit. Iniangat ako nito sa ere at tila papel na dinuduyan-duyan habang nililipad ako nito. Nanginginig ang mga kalamnan ko noon, Sir Gimbal. Napakabilis ng paglibad nito kaya naman halos hindi ko na malaman kung paano ko ililigtas ang sarili ko. Hanggang sa nakaisip ako ng paraan. Hinawakan ko ang sleeve ng damit ng manananggal at sinaksak ang dibdib nito gamit ang Swiss knife. Paulit-ulit kong pinagsasaksak ang manananggal hanggang sa gumewang-gewang ang paglipad nito. Hindi ko na nahintay na malaglag pa ako ay ako na mismo ang tumalon sa lupa.
May dumating na sasakyan at ibinaba nito ang mga kasamahan ni Lolo sa grupo. Ngumiti sa akin ang mga ito kaya naman nagpatuloy na kami sa pakikipaglaban. May isang aswang na lumapit sa amin. Nataga iyon ang kasama ko kaya naman nahati ang ulo nito sa dalawa. Medyo napaatras pa ako noon nang makitang nangyari sa lalaki. Pero hindi ko na rin napagtuunan na yun ng pansin. Nagkagulo na rin kasi noon at tumulong ako sa pagpatay sa mga iba pang aswang. Matapos noon ay agad rin naman akong hinatid ang mga ito pabalik ng bahay ni tita. Iyon nga lang karamihan din sa amin ay sugatan kaya naman nagpatawag din ng doktor si tita. Ikinuwento na rin ng grupo dahil sa palagian nilang pakikipaglaban sa mga aswang ay halos lagi silang nawawala ng isang miyembro at ang dati nilang maraming miyembro ay unti-unting nawawala noon. Kaya rin kailangan nila ng bagong miyembro. Dahil nga sa palagi ang pag-atake ng mga aswang ay ako na mismo ang nagdesisyon na ako na ang sasali sa kanila. Hinanda ko na noon ang sarili ko at suportado naman si tita sa desisyon ko. Matapos magpagaling ng mga iilang sugat ay sumabak na ako sa gera kasama ang kasamahan ko noon sa grupo. Dahil nga sa maraming aswang ay bawat grupo ay may mga nakadestino sa lugar. Nadestino kami noon sa parting Maynila. Ang sabi ng nagtip sa grupo ay isa raw na nagpapanggap na call center agent ang aswang. Nakikihalubilo daw ito sa mga tao at nag-aaktong mga tao. Dahil sa gwapo ay marami ang nagkakagusto sa binata. Ang ginagawa daw nito ay maghahanap ng girlfriend at papaibigin ng babae. Kapag napaibig na raw niya ay saka daw niya ito aakitin para mapapunta sa bahay niya at doon niya kakainin ng babae. Dahil nga sa madami na itong nabiktima ay marami na rin halos na nakakatob sa totoong katauhan ng lalaki. May mga taong nakaligtas sa kamay nito at nagsumbong sa grupo at nanghihingi ng tulong. Kaya naman, agaran kaming umaksyon para doon. Sa BGC Taguig po yung location. Hindi ko na po alam kung anong company iyon pero call center agent building. Marami naman po kasi ang building sa call center sa BGC. Safe na safe po. Malapit nga lang po ito sa SM Aura kung pamilyar kayo. Nakatayo kami noon sa building at para hindi mahalata ay nagpanggap kami noon na nasa parking na nagkukwentuhan. Ang plano ng grupo namin ay intayin ng lalaki sa oras na mag-isa na lamang ito ngunit dahil sa kasama nito ang girlfriend nito ng mga oras na iyon ay inisip namin na walang mangyayaring kahit ano na siyang nagkamali kami. Break time nila noon kaya naman halos maglandian sa parking ang dalawa. Mukhang mayaman ang babae dahil may sarili itong kotse. At iyon ang ginagamit nila sa paglalandian. Hindi po tinted yung sasakyan nito kaya kitang kita namin ang paghahalikan ng dalawa. At ganoon na rin ang paggapang ng mga kamay ng lalaki sa babae. Wala na sana kaming balak pakialaman sila dahil ang akala namin ay hindi ito gagawa ng kung ano ngunit narinig na lang namin ang sigaw ng babae. Napatakbo kami at napalapit dito. Isa sa mga kasama ko noon ay si Cyrus. Agad niyang hinatak ang lalaki pero siniko siya nito sa mukha kaya naman halos mabuwal siya sa pagkakatayo. Napatingin ako noon sa lalaki. Kitang kita ko ang matutulis nitong pangil na umaangil-angil pa. Matatalim ang mga tingin nito sa amin. Habang ang isa ko namang kasama ay tinutulungan ng babae. Nanginginig po ito sa takot, Sir Gimbal. Habang nakatingin siya sa lalaki ngayon ay namumula na ang mga mata at may matutulis na pangil. Bigla na lang lumipad ang lalaki at sa isang iglap ay nasa bubong na ito ng parking lot. Wala po kaming magawa kung hindi ang titigan nito dahil hindi naman kami pwedeng gumamit ng asin dahil hindi naman namin siya maaabot. Hindi din namin ito magagamitan ng buntot ng pagi dahil mataas ang pwesto nito. Muling tumalon ng lalaki. Sa tapat ko ito napunta kaya naman ako ang kinuha nito. Hawak sa leeg siyang parang tipaklong na nagtititinalon hanggang sa makarating kami sa dulo ng parking. Pinilit ko namang kunin yung kutsilyo pero agad niya itong nakita at inagaw. Itinutok nito ang kutsilyo sa leeg ko at ginawa akong parang hostage niya. Nakapikit ako noon sa takot na maaari akong mamatay anumang oras. Nanginginig ang mga tuhod ko lalo na nang hiwain nito ang braso ko at tumutulo na ang dugo ko noon.
Kitang-kita ko ang panginginig ng mga mata nito nang makita ang dugo. Tumingin pa ito sa akin para bang nasisihan bago muling tumingin sa dugo. Akmang didilaanan niya yon nang may tumalon dito na isa pang babae. Galit na ito at tila ba gustong kainin ng lalaki. Napatras naman ako dahil doon at napatingin sa kanila. Gulat na gulat naman po ang mga mata ko habang pinagmamasdan na mag-away yung babaeng girlfriend at yung aswang na lalaki. Opo, Sir Gimbal, yung girlfriend niya mismo ay ang umatake dito. Ang pinagkaiba lang ay iba rin ang itsura ng babae. Namumula din ang mga mata nito at may mga pangil din po. Agad akong tinulungan ng mga kasama ko habang gulat din silang nakatingin sa nag-aaway. Hindi po kami makapaniwala na yung girlfriend niya kanina ay isa rin palang aswang, ngunit imbis na magkampihan ng dalawa ay nag-aaway pa ang mga ito. Nagkakagatan ng dalawa habang panay ang ungol nila sa isa't isa. Inihagi siya nung lalaki ngunit agad din naman siyang nakabawi at sinipa ito sa muka. Napaatras ang lalaki at napaungol. Muli naman niyang sinugod ang babae at sinalag ng babae ang atake nito. Nanginginig ang mga kamay ko na napatingin ako sa kasama kong tumulong sa akin at alam kong kahit siya ay hindi makapaniwala sa nakikita. Agad naman na kinuha ng mga ibang kasama ko ang pagkakataon para mahuli ang lalaki. Habang nakikipagpambuno ito sa babae ay pumunta sila sa likod ng lalaki para saksakin ito. Naapaluhod ang lalaki. Patuloy na sinasaksak ng mga kasama ko ang lalaki hanggang sa bigla na lang itong bumagsak sa sahig. Napatingin naman kami noon sa babae na akala namin ay aatakihin din kami ngunit bigla na lang nagbago ang anyo nito at bumalik sa anyo nito kanina. Ngumiti ito sa amin at sinabing hindi raw niya kami sasaktan. Nakahinga naman po kami ng maluwag nang sabihin ng babae na isa siyang uri ng aswang na hindi kumakain ng tao. Ipinaliwanag nito sa amin na may dalawang uri ng aswang. Ang isa ay mga mabubuting aswang na tinalikuran ng pagkain ng tao. Puro karne na lang ng hayop ang kinakain ng mga ito. Normal lang silang mga tao bukod sa kaibahan na fresh na karne ang kinakain nila. Ito yung mga aswang na matagal na nilang kinalimutan ng pananakit ng kapwa kaya naman namumuhay sila na mapayapa. Ang ikalawang aswang naman ay katulad ng lalaki at kumakain ng kapwa aswang nito at ng tao. Sila yung mga nambibiktima ng mga tao at nagpapanggap na mabuti. Madalas ay sila yung matinik pagdating sa mga panloloko. Tinanong naman namin siya kung bakit naging kasama niya ang lalaki. Ipinaliwanag niya sa amin na ang totoo daw ay may matinding alitan ng mabuting aswang at ang salbahing aswang. Kaya naman nagsasagwa din sila ng katulad sa amin para sugpuin ang mga masasamang aswang. At nagkataon na ang lalaki ang target niya ng araw na iyon. Sikat din kasi ito at naging matunog ang pangalan sa industriya. Kaya nagdesisyon siyang unahin ito. Nagkatotoo naman ang naging kagustuhan niya dahil napatay niya ang lalaki sa tulong namin. Simula din namang araw na iyon ay naging mabuti naming kaibigan ng babae. Although may mga some boundaries kami ngunit iisa lang naman ang hangarin naming lahat. At iyon ay ang mawala sa mundong ibabaw ang mga masasamang kumakain ng tao. Minsan kami nagsama sa iisang misyon para puksain ang mga aswang na masama ngunit minsan din ay magkakaiba kami ng ruta. Nakilala din namin ang ibang komunidad ng mabubuting aswang at halos lahat sila ay hindi na talaga tumitikim ng tao. May nakilala pa nga po kaming mga grupo ng aswang na tumutulong sa mga charity. Ito po yung mga aswang na tipong naghahanap buhay at pag may sobra silang pera ay pinagsasama-sama ng grupo nila para tulungan yung mga bahay ampunan, tahanan ng mga batang may kanser, basta po yung mga batang wala ng kakayahan na tustusan pa ng mga magulang nila ang kanilang mga pangangailangan, lalo na yung mga batang may mga karamdaman at umaasa na lang sa tulong ng gobyerno. At napag-alaman ko din po na mayroon pong mga mabubuting aswang na may mga kumpanya na rin dito sa Pilipinas. At sila po yung malalaking kumpanya na tumutulong talaga sa mga normal na tao.
Sa totoo nga lang po, Sir Gimbal, ay maraming isinuwalat sa amin ng babae. Mga naging karanasan nila nung masasamang aswang pa sila. Dahil sa pagtagal daw po ay hindi na nila nagugustuhan ang ginagawa ng kanilang leader. Kahit daw po kasi yung mga matatanda na uugod-ugod na ay talagang kinakain pa ng mga ito. Kumbaga sobra-sobra na po ang ginagawa nila. Talagang lumalagpas na po sila sa limitasyon. Kaya noon ay yung magulang daw ng babae ay nagpa siyang mag-aklas sa grupo para ituwid ang pagkakamali ng mga aswang. Sa ngayon daw po ay mas marami pa rin daw po talaga ang masasamang aswang. Pero sinisika po ng pamilya nila at ng grupo nila na masagip yung mga batang aswang. Sa totoo lang po, Sir Gimbal, sa mga kinuwento sa amin ng babae ay parang ayaw pa namin maniwala na yung aakalain mong mga desenteng tao ay aswang pala. At ang higit po sa napansin ko sa isang komunidad na napuntahan namin na baryo ng mabubuting aswang ay meron po sila mga taniman, inaaral po nila ang kumain ng gulay at sila na rin po nagpapalaki ng mga hayop na pansupply na kakainin ng kanilang grupo. Ginagawa po yun ng leader nila para hindi na matukso ang mga aswang na tumikim pa ng tao dahil nag-aalaga po sila ng mga hayop na pwede nilang kainin pag sila ay magugutom. Matapos po ang mga pangyayari ngayon ay Sir Gimbal, ay akala ko po ay magiging maayos na ang lahat dahil sa inakala kong mas lumakas ang puwersa namin dahil may naging kakampi kami na mabubuting aswang ay nagkamali po ako. May isang malungkot na naman pong pangyayari ang dumating sa buhay ko dahil sa ginawa namin pagpatay nung nakaraan sa mga aswang na nasa parking lot ay mas lalong sumiklab ang galit ng mga aswang dahil ang napatay naming lalaki ay anak pala ng haring aswang. Ngunit ang masama po nito ay hindi po akong pinagbuntunan ng galit nila, kung hindi po ang tita ko. Natagpuan po namin si tita na gutay-gutay ang katawan at halos nga po hindi ko na po makilala ang tiyahin ko dahil sa ginawa ng mga aswang sa kanila. Sobrang brutal po ng ginawa nila kay tita. At higit po sa lahat ay ang ipinagtataka po ng grupo namin ay bakit hindi kinain ng mga aswang ang lamang loob ng tiyahin ko. At habang nasa kwarto po ako ng mga oras na yun ay may naiwang sulat sa salamin. Nasisigurado ko po na Sir Gimbal na ang ginamit sa pagsulat sa salamin ay mismong dugo ng tiyahin ko. Ang nakasulat po sa salamin ay, "Kailangan na nating tapusin ang laban na ito. Masyado ng maraming nadamay. Dapat na itong wakasan." Sir Gimbal, sa sobrang galit ko po noon ay nagpasya akong sumugod mag-isa sa isinulat na lokasyon ng aswang. Pero pinigilan po ako ni Cyrus. Sinabi po niya sa akin na huwag kang magpadalos-dalos dahil maaring patibong lamang ito o maaring i-ambush kami ng mga aswang. Pero dahil po sa sobrang sama ng loob ko noon ay hindi po ako nagpapigil. Dahil nag-iisa na lang po si tita sa buhay ko at wala na po akong mga ibang kamag-anak. Siya na lang po ang naging nanay at tatay ko nung mga panahong wala na ang lolo ko. Ngunit Sir Gimbal, buti ay mababait ang mga kasama ko at doon ko po nalaman na hindi na lang basta trabaho ang ginagawa namin, kundi itinuturing nila akong isang pamilya, isang kapatid, isang anak, dahil may mga matatanda po kaming nakakasama. Meron pa nga po kaming mga bagong recruit. Habang papaalis na po ako at akmang bubuksan ko na ang pinto ay napaiktad po ako sa sakit. Dahil kung may ano pong tumarak sa may braso ko, yun pala ay pinatulog ako ng isa sa mga veterano naming kasama. Hindi ko na po malaya na nangyari at nagising na lang ako sa tama ng sikat ng araw sa mga mata ko. Nagising po ako mismo sa headquarters namin. Pagkainat ko ng mga braso ko at mga binti ay agad akong lumabas. Nakita ko po ang mga kasamahan ko na nag-uusap sa ilalim ng puno. At agad naman nila akong binati ng magandang umaga. Tinanong ko po sila kung anong nangyari kagabi. Ang sabi na lang po ni Cyrus ay pinigilan daw ako ni Tata Pasio na sumugod dahil
mahirap daw ang magpadala sa bugso ng damdamin. Nang hindi ko alam ay may hinanda palang plano si Tata Pasio para sa grupo namin. Si Tata Pasio po ay yung halos naging kaibigan na ng lolo ko, kaya ganun na lang ang pag-aalala niya sa akin. Sinabihan po ako ni Tata Pasio na kailangan kong dumaan sa matinding pagsasanay. Dahil napansin daw po nila ang kakulungan ko sa pakikipaglaban at yun daw po ang maaari kong maging kahinaan sa oras ng mapalaban kami sa lahi ng mga aswang. Dahil inulit sa akin ni Tata Pasio na hindi biro ang sasagupain naming mga aswang. Kumbaga, ito na po yung tinatawag sa mga tao na ubusang lahi na po ito. Kaya naman po, ganoon na lang ang pag-aalala sa akin ni Tata Pasio at ng mga kasamahan ko. Dahil ayaw daw nilang masayang ang paghihirap nila ng ilang taon. At saka pa ay ito na ang pinakamatagal nilang hinihintay na laban. Sinabihan po ako ni Tata Pasio na bukas mag-uumpisa ang pagsasanay namin. Lahat daw po ay ituturo niya sa akin. Pati na rin ang mga teknik na ginagawa ng lolo ko mismo. Dahil nga po sa sobrang hindi na mapaghiwalay si Tata Pasio at saka ang lolo ko ay alam na po ni Tata Pasio kung anong kalakasan ng lolo ko at kung ano ang mga ginagawa nitong diskarte. Magaling po kasi talaga ang lolo ko na manunugis ng aswang. At aminado po si Tata Pasio na idolo niya ang lolo ko dahil kumbaga nung panahon po nila ay ang sidekick po talaga ng lolo ko ay si Tata Pasio. Iha, ramdam ko ang galit mo kagabi pero hindi ko hinayaan na basta-basta ka na lamang sumugod sa kuta ng mga aswang. Lalo na alam kong hindi pa sapat ang kaalaman mo at hindi mo rin maitatanggi na maikli pa lang ang panahon na ginugol mo sa aming grupo. Parang anak na kita, Iha, at subaybay ko ang paglaki mo at palagi ka rin ikinukwento sa akin ng lolo mo nung nabubuhay pa siya. At higit pa sa lahat ay sa akin kanya ibinilin, kaya hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyong masama. Salamat po, Tata Pasio, pero mabuti na lang po at napigilan niyo ako kagabi. Humihingi po ako ng pasensya kung hindi ay ilalagay ko pa sana ang grupo natin sa kapahamakan. Nadala lang po ako ng bugso ng damdamin ko. Wala yon, Iha. Basta sa susunod ay wag lagi puro galit ang papairalin. Kinakailangan natin gumamit ng malupit na estratahiya sa magiging laban na ito. Ani ni Tata Pasio at tumalikod na ito at umalis. Ako naman ay pumunta sa isang damuhan at nag-iisip-isip. Pilit ko pong pinapalakas ang loob ko dahil maaring hindi na po ako makabalik ng buhay. Dahil alam ko pong sa kalagayan kong ito ay mahina ako. Wala pa po akong alam. Hindi ko pa nga po alam kung ano talaga ang kahinaan ng aswang. Kinabukasan po ay nag-umpisa po sa aking ituro lahat ni Tata Pasio. Mula sa pinaka-basic at hanggang sa pinakamahirap na ensayo. Lumipas po ang araw hanggang sa lumipas na rin po ang linggo. Pakiramdam ko po ay nag-iba na ang aura ng katawan ko ngayon. Parang sobrang lumakas po ako at kapansin-pansin ko rin po sa sarili ko ang mabilis kong pagkilos na hindi na kagaya ng dati. Dumating po ang araw na susugod na kami sa kuta ng aswang. Bago po kami umalis ng headquarters ay sabay-sabay po kami nagdasal. At pagkatapos po nun ay naglakbay na kami papunta sa kuta ng aswang. Hindi po nagtagal ay nakarating din po kami. Pag-apak pa lang po namin sa teritoryo ng aswang ay may sumugod na po agad sa amin. May tumalon po sa harapan ko at sinuntok ako nito sa sikmura. Pero laking gulat ko po na hindi ko ito ininda. Naisip ko po ang mga pagsasanay na ginawa namin ni Tata Pasio. Lahat po ng pagsasanay na ginawa namin ni Tata Pasio ay naging epektibo naman po. Tumagal naman po ang laban ng higit sa 2 oras. Sa kasamaang palad po, Sir Gimbal, ay marami rin po kaming kasamahang namatay. Ako nga po nakakalungkot man pong sabihin na naputulan po ako ng braso. Opo, tama po kayo, naputulan po ako ng braso. Pero tinibayan ko po ang loob ko. At nang makatapat ko na po mismo ang haring aswang ay tinulungan po ako ni Cyrus.
Pero sobrang lakas po talaga ng hari ng mga aswang na akala ko nga po noon ay hindi na ako mabubuhay pa dahil kunting-kunti na lang ay papatayin niya na ako dahil sa mga pagsuntok niya sa akin. Pero parang sinasadya po ng aswang na hindi ako patayin agad dahil po sa pinutol niya muna ang braso ko at lubos niya po akong pinahihirapan. Mabuti na lang po ay dumating si Cyrus at sinaksak ang aswang sa may batok nito. Itinuro po sa akin ni Tata Pasyo na ang kahinaan ng mga aswang ay dapat sugatan sila sa hindi nila maaabot ng kanilang dila dahil hindi nila ito magagamot. Dahil po sa pagkakasaksak na ginawa ni Cyrus ay namilipit po sa sakit ang haring aswang at doon po ay inabot sa akin ni Cyrus ang punyal ng makopa. Ito po yung huling iniwan sa akin ni Lolo na hindi ko nabanggit kanina dahil pasikreto lang po ito ni Tata Pasyo na inabot sa akin dahil marami daw po talaga nagkaka-interest dito. Dahil talaga naman pong napakamakapangyarihan ng punyal na ito. At higit po sa lahat ay nagpapasalamat ako sa lahi ng mga aswang na mabubuti. Dahil ng mga oras na yun ay dumating sila. Sila na po ang umubo sa ibang aswang na kinakalaban ng mga kasamahan namin. At sa pagpapatuloy po ng kwento Sir Gimbal hinawakan po ni Cyrus sa dalawang braso ang haring aswang at hinayaan niya po ako mismo ang magtarak ng punyal sa dibdib ng haring aswang at doon po ay itinarak ko ang punyal hanggang sa bigla na lang pong nagdilim ang paningin ko at nagising po ako ng umaga na nasa headquarters at may mga benda na ang katawan ko. Sabi po ng isa sa mga kasamahan namin ay mukhang naubusan daw po ako ng dugo. Ngunit magpasalamat daw po ako sa binhingi binigay sa akin ni Lolo. Dahil daw po doon ay hindi ako basta-basta mamamatay. At kahit po putol na ang braso ko Sir Gimbal ay okay lang po sa akin. Dahil naipaghiganti ko naman po ang tita ko. Sa ngayon po ay 48 years old na po ako. May mga bagong miyembro na po ang grupo na siyang mas active. Yun nga lang sa parte ko ay wala na pong magmamana dahil hindi na po ako nag-asawa at nagkaanak. Lahat po ng pera ko ay idinodonate ko na lang po sa mga taong nangangailangan katulad ng mga batang kailangan ng mga magpapaaral sa kanila. Madalas din akong tumulong sa mga nangangailangan sa grupo. Marami pong salamat sa pagbabasa ng kwento ko Sir Gimbal. Sana po ay maging maayos ang araw nyo at malayo kayo sa aswang. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.